Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Grace as a river shall flow. Ang grasya ingon nga suba moagay unta rong kabuntagon mga igsoon. Sa di pa atong haniun po ng mga igsoon, no, katong katapad sa taga North. Pwede na to i-translate kung tong wala nakakuha sa FM, no. Aron makuha po nila ang mensahe rong kabuntagon mga igsoon. Salamat sa grasya sa Ginoo. Diha sa Galatians 6:18 ngayon, the grace of our Lord Jesus Christ be with our spirit. Praise the Lord. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus mana sa atong espiritu. Unya sa Revelation 22:21, ang grasya sa atong Ginoong Hesus na sa tanang mga balaan. The grace of our Lord Jesus Christ with all the saints. Salamat din kabuntagon. Atong napahimuslan unta si Kristo ingon nga grasya. So atong gisgutan mga igsoon ang tibuok general subject, no, atong gi-enjoy mao gyud ang grace, mao ang grasya, no? The grace of God in the economy of God. Ang grasya sa Dios diha sa pamatigayon sa Dios. Kung sa maning grasya, basin wa pa ta kapasar ani o wa pa ta kasabot unsa ang grasya. Kada bang manug-ab ta nga inig mabusog ta grasya? O kana bang nakadawat tag mga butang grasya sa Dios? O natay mga bagong satanan maburay grasya mga igsoon? Naglaom ko nga nakasabot ta og pinaagi sa ministry og sa mga igsoon nga gadala nato sa habog nga kamatuoran. Ingon ra ba diri the truth, no? The grace is the highest truth. Ang grasya may pinakahabog nga kamatuoran mga igsoon. Karon unsa man ning grasya? Basi galingaw-dingaw taon sa ning grasya. But praise the Lord. Through the ministry of satong MR, gi-crystallize. Grace is God Himself nga na-process, nahimong kinabuhi nato. And this very grace is the grace of life. Tandog itong miyaging previous MR ngayon nini, the unprocessed God is not grace. Ang wala nahikay, ang wala naluto o nahikay nga Diyos, dili grasya. But in the New Testament, praise the Lord, our God is processed. Ang atong Diyos nahikay na o nahimo siyang grasya din hinato mga igsoon. Unya sa atong i-enjoy receiving Christ as the Spirit of grace in our spirit is a lifelong. Dili lang kas-an nato nadawat ning grasya. We need every day, kada adlaw, continually atong madawat kining grasya mga igsoon. Kung na-enjoy ninyo ng booklet nga na ay special grace o received grace, no? Reserved grace, mga igsoon, once and for all nakadawat ta sa special grace. Every day kung giluwas ta nini, naluwas ta ning naka-enjoy ta ning special grace. Gipili ta sa Ginoo, nahimo ta magtotoo dinhi sa pahiuli niya because of special grace. But how about reserved grace? Dapat tay kita mga sudlanan maguta, dapat tayo receive ang grasya. Nahimo batang grace giver. Praise the Lord, karon tang kabuntagon, matag-usa nato mahimong tang grace giver. Makapaagay unta taning grasya mga igsoon. Unya sa kaning grasya ra ba is a tremendous. Yun re huge o sa English ba kana yung grabe dako dili na to grabe kining grasya, unsearchable. Dili masukod ang kadato nining grasyaha mga igsoon. Pero na experience, mura mag unsa ka ni grasya nahimo ba kaning disgrasya na to? But praise the Lord, naka-enjoy ta ning grasya. Naata karon tungod sa grasya sa Ginoo. Unya matag adlaw nakapahimulos ta nini. It is a continuous matter. Matag adlaw moduol gyud ta sa grasya mga igsoon. Day by day, matag adlaw, makapahimulos na siyang marvelous divine transmission. Praise the Lord. Nya, atong taning masinatian matag adlaw. Ning tulo usa nga Dios nga nagsangkap nato ingon nga espiritu sa grasya nga madagayaon gayon. Unya makadawat ni sa atong espiritu continually as a grace. Brothers and sisters sa Hebrews, no, giyon diha nga let us therefore Hebrews 4:16 let us therefore come forward with boldness
the throne of grace that we receive mercy and find grace for timely help. Maigsoon, natay kaisog nga muduol sa trono sa grasya. Uban sa madaugon dugo sa Ginoo, natay kaisog nga muduol sa trono sa grasya. Aron makakaplag kita og kaluoy. Makadawat kita kaluoy og makakaplag kita grasya nga tabang panahos panginahanglan. As a New Testament believers, praise the Lord, na ilalom ta kanunay sa grasya sa Ginoo. Kaya na naman tayo sa pamatigayon, then, ang atong total living unta, nung matag adlaw, nganong iyong unta, di pa manggod. Mahimong taning kasinatian na to, nganing nahikay, o nahingpit nga tulusang Diyos ingon nga grasya. Unya ang kahingpitan ini mao ang iglesia, ang organikong lawas ni Kristo. Maigsoon, nakasabot unta taon sa tang mga magtotoo. Dili lang nagdawat, nagpahimulos ta sa grasya. What is our goal? Nga nahimutang magtotoo sa payuli sa Ginoo. Aron ang goal sa Ginoo sa ingitingo sa kasing-kasing matuman nga mao ang iglesia matukod ingon nga lawas niya. Kita ang mga organikong lawas ni Kristo. Dili ta mga ordinaryong Kristohanon. Dako kita kahimuan mga igsoon. Muna pahimusla na to ning grasya. Kay kining grasya ang kahimpitan ini matukod man ang organikong lawas ni Kristo. So wala ta mian diri aron ra magtan-aw-tanaw sa mga igsoon. Well, usana aron mao man ni ang first, no? Mao ni ang unang big meeting nato humas pandemic. Natay mga cluster blending pero kani maoy una nga kidadak-an natong meeting karon. Pero praise the Lord, timely pod ang pagpamulong sa Ginoo nata dinhi because of the grace of God. O atong goal nata dinhi para gyud sa pagtukod sa lawas ni Kristo. Ang iyang organikong lawas mga igsoon. Then, di tayo mabalaka because this grace is a burden bearer. Pero kita manggoy magpasan-pasan ra sa to ang mga kabugaton, mga kaluyahon. But we have this very grace as our burden bearer. Unya mga igsoon natandog ani ba? And is multiplied through our suffering. Kaning grasya mapadako pinagi sa ato ang mga pagantos. Unya kining grasya may maglimita nato. Unya kining grasya no atong masinatian bisan sa atong kaluyahon. But brothers and sisters, we should not make our weaknesses as an excuse nga dili ta makapahimulos sa grasya. Luya manggod ko. Ganina na hampakan manggod akong bata, ganina nasinghagan manggod akong asawa, di sa akong meeting ron, di sa akong enjoy. No. Damor hinuon ta naas kaluyahon. Damor ta muduol kang Kristo ingon nga grasya. Because He is the burden bearer. Kung naka-enjoy ta sa life study of Ezekiel, no? Katong ipakita ang sukod sa templo. Una dako sa gawas pero nagkadugay kung musulod ka sa dapit labing balaan, nagkapikot. That's why ang atong pagduol sa Ginoo gilimitahan ta mga igsoon. The more we come to the grace, we are limited so that we enjoy this very grace. Unya mo di opportunity nato nga maka-experience ni Kristo ingon nga grasya. Natando ko aning sa pasahe nato kung nabasa ninyo insa dinhi about grace, no? Therefore we have kanang the more kuno we have thanked the Lord that the more storm there are in the church. Magpasalamat tas Ginoo nga og diya sa iglesia na ay mga unos ba, mga bagyo. Giingon pa og nay mga bagyo, the more winds of grace there are. Giingon pa din every storms bring another winds of grace. Kada unos, kada bagyo magdala kani balod sa grasya. Saka mga igsoon kani balura na himukan disgrasya na to o grasya. Ug niya day mga balod usahay, madisgrasya man ta. Di man ta kapahimulos sa grasya. But praise the Lord. The more storm, the more wave of grace nga atong masinatian mga igsoon. Then ang consumption ini, no? Ang product, ang kahimpitan ining grasya nga atong napahimuslan, ang produkto niini nga grasya sa Dios diha sa pamatigayon sa Dios mao gyud ang lawas ni Kristo nga mao ang iyang obra maestra, mao ang iyang poem kanang balak. Na balak ang Dios. Unya ang balak sa Dios mao ang bagong Jerusalem.
Maigsoon mo ni ang kahingpitan siyang pagkamatarong mao ang bagong Jerusalem. Ang kahingpitan siyang pagkamatarong mao ang bagong langit ug ang bagong yuta. Mao ni ang kahingpitan sa atong pagpahimulos nining grasya mga igsoon. Unya kaning grasya ra ba is to surpass the limit. Atong nasinatian ang ani sa diyang natay problema, natay mga kaluyahon, sa diyang nakapahimulos sa grasya, misurpass ka ta? Labang baghatan sa atong kaluyahon o wala, no, gadipindi kini sa atong pagpahimulos sa grasya. But I hope nakapahimulos ta sa surpassing greatness of this grace. Nganuman nakalabang ta kay naa ta karon sa panagkatigom. Wa ba mo nalipay ani nga sa kadaghang kagubot sa kalibutan karon bisan sa atong mga kaluyahon, mga kapakyasan o kanang mga kabalaka, but this grace is surpass. Minglabang kining grasya miabot tas tigumanan. Nya dalang igo nakapahimulos taning hilabihan nga grasya mga igsoon. Nya salamat sa Ginoo nga kining grasya gidalata nga makapahimulos ta diha sa pamatigayon sa Ginoo. Dili ra sa pahuli sa Ginoo atong masinatian, atong mapahimuslan kining grasya. Unya, we are the New Testament believers. Unya, niining bagong tugon nga mamagtuto gusto sa Ginoo diya sa pamatigayon. Kining grasya, iya yung gihimo ang tanan. Sino ang Diyos nga simbahon lang nagnahikay aron sa iyang pamatigayon ipaambit iyang kaugalingon din hinato. Unang salamat sa Ginoo nakalabang kanining grasyaha. Nakapahimulos taning grasyaha unya misurpass kining grasyaha sa tanan nato mga problema. Igong pagdasig mga igsoon, di gyud ta mubuwag sa pagpahimulos nining grasya. Mga basahon, mga panagkatigom, mo atin gyud ta kay kining grasyaha magdala nato ngadto sa pagkahingpit. But also this grace will mupugos nato kun dili ta musugot karong panahona. Because this is the age of grace, but this grace will also kanang mo constrains us, mupugos nato. Kung di ta mosugot ron, ano may sapod kalimo ka tuig na higpiton ta dito aron makapahimulos ning grasya. Pero ato pa mang tugtan kadtong panahon na o ganong tugtan pa man nga karon lang mapahimulos sa ning grasya mga igsoon. Then nahimutang steward, praise the Lord. Mga piniyalanta ni ining grasyaha. But ang pagutana dire, how good we are. No, unsa ba ta ka matinud-anon o kamaayo nga steward o piniyalan ining grasyaha. Nya nahimo kaning pinyalan ra ba nahimong grace giver. No, makahatag ba ka grasya sa uban o makahatag tag disgrasya sa uban. Duha ra gyud ni Brad, no? Grasya o disgrasya. Mga igsoon di ta mo pilis disgrasya. Pilio nato ang grasya. We are the steward of this grace and we become faithful steward, then we become a grace giver to others. Then lastly, apit ito oras brad, no? Ang mahimong tatang humble. Nining grasya mo'y magdala nato sa pagka mapainumsanon. Mga young people, even mga older ones, mga sisters, tanan nga bahin sa lawas sa Ginoo, mahimong tatang mapainumsanon. Kaya ang mapainumsanon sa ng Pedro, di ba? Ang mapainumsanon maghatag na to grasya. God gave grace to the humble, but He resists the proud. Unya ang pinakatapol kanang iyon ang pinakaunang buang-buang kadtong mga sigarbuhon. Maigsoon, luwason unta ta sa atong pride. Kay matay una top first nga buang-buang. Di ta mahimong unang mabuang-buang unta maigsoon. Mahimo unta tang mapainumsanon ilalom sa kamot sa Ginoo. Under the mighty hand of God. Atong mailalom ta sa iyang pagdisiplina diha sa grasya sa Dios mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga sa ministry gitudloan ta unsaon pagpahimulos nining grasya. Unsaon nato pag-enjoy kining grasya. Unya unsay tumong nining grasya. Ibinata karon unsay atong tumong. Praise the Lord alang sa iglesia. To build up the church which is the organic body of Christ. I hope nga natagbaw ta unya
daghang mga butahe nga hukad sa mga igsoon unya uli nato. Praise the Lord. Puno ta sa pagpahimulos sa grasya. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Hallelujah. Ang akong bahin mga igsoon mao ang Simana 1 niini nga mensahe. Ang uluhan sa Simana 1 mao gyud ang the tremendous significance of the grace of God as revealed in the New Testament. So kung tandugo na to ang grasya, gitandog na to ang tibuok bagong tugon. Ang grasya, amen, mao kuno ang pinakamakahuluganong butang diha sa bagong tugon. Amen. The most tremendous in its significance in the New Testament. Ang bagong tugon, ang tibuok bagong tugon, kasaysayan sa grasya sa Dios mga igsoon. Gisugdan ang bagong tugon sa grasya o gitapos pod ang bagong tugon sa grasya mga igsoon. Then grace is considered to be the highest truth. Amen. Pinaka habog. Amen. The greatest truth. Pinakadako nga kamatuoran diha sa bagong tugon. Then ikaduha, grace mao pod ni ang pinakahabog nga Dios nung pinadayag nga gipadayag diha sa pamatigayon sa Dios sa bagong tugon. So in my portion, I will present the four main portions in the New Testament that speaks that the grace is the highest, the greatest truth and revelation in the New Testament. Number 1 is in John chapter 1 verse 14. Human ang John 1:1 miingon nga in the beginning was the Word was with God, and the Word was with God. Pag abot sa 14, the Word became flesh and tabernacled among us. Look at this, full of grace and reality. Sa 16, ingon dito, Moses, the law came through Moses, but grace and reality came through Jesus Christ. So ang grasya di ay dili ang mga maayong butang nga gihatag sa Dios nato. Ang grasya di ay dili gani ang buhat sa Dios, kundi ang grasya di ay mao ang Dios diha sa anak nga nahimong unod ug nahikay nga atong kapahimuslan. Do not think that good things, material things are grace. Grace is just God Himself to be our enjoyment. When the Lord Jesus came, He did not just give grace. When the Lord Jesus came, grace came, full of grace and reality. So it means that the New Testament shows that grace is no other than Jesus Himself, God Himself, to become our enjoyment and experience. Then secondly, one of the main points in the New Testament, in John chapter 1, wow, this is on verse 16, of the fullness we receive, amen, grace upon grace. So di lang siya miabot nga grasya na to, kundi sa iyang kahupganan, madawat na to ang grasya, nagsapaw-sapaw pagyud, nagpatong-patong. O gingon pa ba Diyos yan kanina, wave of grace. What do we mean by it? Nagbalod-balod na. Nagbalod-balod ba ang atong grasya mga igsoon? Basin o linaw kayo, good tayo kayo na pahimuslan. But the Bible says, klaro kayo, in His fullness, kung sa maniyang kaupanan, ang iyang tibuok pagka-Diyos, nga diyan ni Kristo Jesus, nga atong mapahimuslan, ato na nga dawat nga Diyos, dili ni gamayng Diyos. Fullness. Sa Colossians chapter 1, ingon dito nga, in Him, the fullness of the Godhead dwells in Him bodily. If you touch the Lord, if you enjoy the Lord Jesus, you enjoy the entire God, the fullness of God. Mo na nga magsapaw-sapaw ang grasya mga igsoon. Okay? Amen. Diha ra gyud sa iglesia. Okay? Wa ta di ta kapahimulo sa grasya sa ubang dapit. Diri ra gyud sa iglesia. Ikatulong butang mao nga ang Ephesians chapter 2 verse 7. This is one of the main points. Ephesians chapter 2 verse 7, that He might display, amen, in the ages to come, amen, the surpassing riches of the grace in His kindness
toward us in Christ Jesus. Walang siya muanhi, walang siya nato mapahimusli. Amen. Niani siya diya sa iglesia pag-abot sa panahon, human sa panahon sa grasya, iya nang i-exhibit, iyang ipasundayag ang nagalabaw nga kadato sa iyang grasya, sa iyang pagkamaayo, kalabot nato, tali nato mga igsoon. Mga igsoon, sa iglesia pa man nato mapahimuslan ang grasya, sa kalibutan wa pa ni ma-display pag-ayo. Muna kinang musangyaw pata, kinanglan ato pang ipadayag sa mga tao, tuuhan sa mga tao, posible pag di ba mutuo ang mga tao, pero sa ages to come, the Lord God will exhibit that the whole universe, grace publicly, i-display publicly. In the public, you cannot see grace. You can see sin, corruption, fallen people, problems. What else? All negative things, death, war. But only in the church, in today, karong panahon na, ma-display unta ang grasya mga igsoon. But in the ages to come, publicly, kani nga grasya, kani nga Diyos, kani nagsapaw-sapaw, siyang pagkamaayo, siyang pagkamapaubsanon, siyang pagkahabog, siyang pagkamalumo, siyang pagkamasinabtanon, siyang kalinaw, kalipay, tanan sa Diyos. I am who I am. Ma-display ni anang panahon na. Walay suok sa naong sayuta sa tibok universo, gadili madayag ang grasya mga igsoon. Walang problema, karon kay di pa man madayag pa. Sa iglesia pa man, hinaot unta, nga sa atong balay ma-display ra. Amen. Bisa na di na unta pa sa universo ma-display. O sa tibok naong sayuta ma-display. Sa atong untang balay, ma-display ang grasya mga igsoon. Ang atong sinultian, sa atong talis tong asawa, sa atong pagkatimas tong mga anak. Amen. Sa atong relasyon sa magtiayon, ma-display unta ang grasya mga igsoon. Ma-display ang Diyos. Then lastly, sa 4 main points, praise the Lord, in Revelation chapter 22, verse 21, it means that grace is not a small matter. Grace is a very important matter in the New Testament. Ano? Because grace closes not only the book of Revelation, but the entire New Testament. Ang grasya mo ay nagtapos, mo ay nagsirado sa tibuok pananaon sa bagong tugon mga igsoon. Hallelujah! So, ingon dito nga, Revelation chapter 22, verse 21, amen, for the grace of the Lord Jesus Christ be with all the saints. Then, the book of Revelation ended. So, it means how important grace is. Nga naman gisulti ni magipakita ni John. Bisa nakakita silang pananaon, nakadungog o prophecy. But mga igsoon, kung walay grasya, taman ratas pagkakita. Taman ratas pagkadungog. Dagang igsoon nakadungog, nakakita. Pero sa paggawi adlaw-adlaw, wala maaplikar ang nakita na dungog. Nga naman, kulang o grasya. Ingon sa footnote ini, after seeing the vision, after hearing the prophetic word, grace is needed. Grace is needed for what? For us to enjoy, participate, and even walk in the reality of the consummated triune God. Without grace, everything will be empty. Even the church, even the local church, although we are so arranged, we are so prepared, organized, the brothers are here, but without grace, everything will be empty. So inatunta, ng atong kasing-kasing, magtagad yun pag-una sa grasya. Kinsa man ang grasya? Ang Diyos diya sa anak nga nahikay o nahingpit nga atong kapahimuslan o atong masinatian mga igsoon.